Problema ngayon sa ilang kalsada ang pagkabutas ng mga daanan dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan na siyang nagiging takaw disgrasya sa mga motorista. Sa bayan ng Mangaldan, nakitaan ng ilang national at provincial road ng butas o bako-bakong kalsada sa ilang bahagi nito, ngunit hindi naman ito gaanong malubha. Ayon kay Engineer Joshua Serafica, isa sa mga tauhan ng Municipal Engineering Office sa bayan, na sa kanilang pag-iikot ay nasa 3 lugar ang nakitaan ng butas o bako-bakong kalsada gaya sa bahagi ng Rizal Street at Duyali Street sa Barangay Poblacion at ilang mga parte ng Barangay Gigilunen at Embarcadero. Anya, nasakit talaga ng mga aspaltong daanan ng pagkabutas tuwing umuulan na sinabayan pa ng mga malalaking sasakyang dumaraan kaya unti-unting nasisira. Saad nito na ang mga bahaging ito ay hindi nila jurisdiction, ngunit gagawa sila ng reports upang makapag-request sa DPWH National at Provincial para agad natugunan ang suliraning ito at magre-request na din sa General Services Office upang malagyan ng signages para hindi maging problema sa dumaraan lalo na tuwing gabi. Ayon naman kay Engineer Geneva Calaunan, ang Infrastructure Project Engineer, na gumawa na ng hakbang ang LGU upang lagyan ng sand and gravel. Ngunit dahil pa rin sa ulan at medyo malalim na ang butas ay natanggal, kaya gagawa sila ng inspection report para may parating na ang kanilang kahilingan na may saayos ito. Sa ngayon ay wala pa namang nangyayaring aksidente sa mga lugar na may mga butas, ngunit ayaw na nilang mangyari ito. Kaya patuloy na ang kanilang ginagawang koordinasyon sa mga kinaukulan upang mapabilis ang pagsasaayos nito para sa kapakanan ng mga motorista. Napansin ko nung nag-ikot kami ng Saturday kasi, yung dito sa National Highway, before CSI, pagaling kasi sa San Fabian, talagang may mga na butas ng asphalt. Tapos sa parte din ng Gigilunan before Embarcadero, meron din doon. Tapos kita rin namin sa bandang Duyala, meron din doon na nabutas din talaga ng mga daan. Ito kasi, itong mga road na nabanggit ko ay hindi kasi jurisdiction ng engineering office Mangaldan. Kaya ang pwede namin gawin dito ay gagawa kami ng request ngayong araw. Ipo-forward namin sa DPWH at saka sa provincial doon sa may Duyala. Yun lang ang pwede namin gawin. Tapos siguro makiki-coordinate na lang kami sa GSO na pwedeng sa ngayon maglagay na lang sila ng mga safety hazard before yung mga yun para iwas aksidente na rin sa ating mga kababayan. Nakita niyo naman po na temporary na ginawa po ng LGU, yung sand and gravel po. Pero yun nga po natanggal din po yun dahil yung asphalt po medyo malalim na rin po yung kanya. Gagawa rin po talaga kami ng inspection report para ma-actionan agad ng DPWH maintenance at saka ang provincial road. Kung yung sa Duyala Road naman po yung pag-uusapan, yung part na yun po kasi ng provincial road ay mababa, tsaka yung provincial road po going to Mapandan talaga ay may request kami for rehabilitation ng drainage po mismo at saka yung upgrading po talaga nung daan. Ilang meses na rin po kami nag-request, pero syempre po yung availability of funds po talaga ng province at DPWH yung inaantay po natin. Ang nakikita namin sanhi dito kasi syempre diretso ang ulan simula nung kailan may mga July 24 mga 22 ganyan. 22. Ang sakit talaga ng asphalt nakikita namin pag ulan. Pag nababasa talagang parang kinakain siya ng tapos may mga ang lalaki pa ng mga dumadaan doon. Kaya mas lumalambot, kaya mas naalis talaga yung asphalt. Yun talagang sakit ng asphalt pagdating sa rainy season. May mga incident report na po ba dito? Wala pa naman. Pero sana wag naman mangyari at wag na nating hintayin yon bago tayo gumalaw. Yung sa mga nagsasabi po na wala pong ginagawang engineering, tsaka para yun po, nalaman nila kung sino po talaga yung may jurisdiction sa mga project na yan, na hindi lahat naman po kayang punduhan ng ating LGU. At humingi po tayo ng request nga po sa DPWH, sa national, at sa province po para matulungan po tayo sa mga projects po natin na para hindi lang po para sa amin, para sa lahat po talaga yun. Para sa programang Bombo Hanay Big Time Patrol numero 5, Bombo Liberda Kumas nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!